Hi, fellow viewers, to everybody. Good morning. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, to all the victims, alam ko marami kayong katanungan sa akin or marami kayong dapat malaman tungkol sa akin. Kung ito yung tanong ninyo sa akin sasagutin ko dito sa video na ito. Okay. Ano ang mga online lending apps na na-apply ko sa year 2025? Bakit umabot ng, kasi ang sinabi ko doon sa group natin na kasama penalty umabot ng total 1.2 million pesos pataas. Ibig sabihin 1.2 million above, no? Hindi naman siya 1.5, hindi naman. Okay, the answer is, eto, makinig kumuha kayo ng papel, ballpen. Ang unahin ko muna yung mga illegal OLAs. Ibig sabihin yung mataas ang interest, kaya sila illegal. Okay, kumuha kayo ng papel at ballpen. Itong uunahin kong i-mention, yun ang hindi advisable i-download. Yun ang advice ko sa inyo. Ang una ko talagang in-apply was yung illegal. Pinoy Peso. By the way, to all the victims sa nakikinig sa akin, huwag talaga i-download. Masisira ang buhay ninyo, kagaya sa akin. Based on my computation, kasama penalty, kasi that time magaling ako magbayad that time, umabot ng kasama penalty 247,000. Kasi maraming VIP accounts that time. Kasi ang sa kanila kasi VIP number. Kung anong VIP number na napili mo, kasi kung sila computer system generated, ibig sabihin computer nagpapaandar, hindi yung personnel. Ang personnel yan yung collectors. Okay, number 2, pera mo. Number 3, more gold. Number 4, credit cash under sa Microdot Lending Corporation. Number 5, cash mabilis, yung orange ang letterings, cash mabilis, under din sa Microdot Lending. Yung pang-anim, instant loan, yun. Doon nagliab ang aking ulo. Meron pa. Pang-pito, Supreme Money. Yan yung matatanggap niya yung text notification, yung EE Lending. Ang EE is Excellent Era Lending. Under siya ni Supreme Money Lending Corporation. Foreigner nagpapatakbo. Pareho sa Microdot Lending. Okay. Ang sa Supreme Money, almost kasama penalty 30,000 plus. Yeah, grabe talaga. Okay, next is Peso Maxi. Next is First Peso. Ang Peso Maxi maraming parts. Peso Maxi, Peso Cash, Peso Credit, Peso 3. Yan, 5 parts yan. Sumunod, First Peso VIP, Moment Loan, Micro Loan, meron pa sila Peso Cow. Yun naririnig niyo yung Peso Cow sa yung Google Play Store, ibang group yon, hindi under kay First Peso. So talaga makakaroon ng kalituhan yan. Next is Peranyo app. Wala yan sa Google Play Store. Kung magaling ka magbayad, bibigyan ka ng link, ikaw pa magda-download. Gagamit ka ng APK installer. So yon. Tapos meron pa MobiPera, yon. MobiPera. Yun nabanggit ko from Peso Maxi to MobiPera kasi yung nalaman ko na ang bayaran is aside sa GCash, pwede mag bank to bank transfer. Doon ako nasiyan that time. Pero I decided pag ito na fully paid na kasama penalty, hihintuin ko na po. Yan na po ang aking decision. Kasi nag-oath-taking ako na I have decided once I fully pay with the penalty, all of them,
hindi na ako magre-reloan ulit sa kanila. Yung mga matataas interest. However, however, yung mga legit like GCash, Maya, Tala PH, Kasyalo, yun yung mga legit. Pwede pa. O kaya, Mabilis Cash, yun. Casyola, yun. Meron din akong Casyola. Ang Casyola, wala akong problema. Basta on time ka lang magbayad. Yun. Tapos, nadamay pa na-affected yung kuang ko, yung iba pa. Muntik na yung Tala PH. Yun, muntik na. GCash Loan, G-Loan. FT Lending, Casyola. So, yun. Kaya, kung isusumahin lahat, yun. OLP, Online Loan Pilipinas, yung 48.5%. Prima Loan, yan. Sa pa rin yan. Prima Loan. Doon ako na pigang-piga talaga. So, yun. So, yun. Pag total, 1.2 million plus, but not reaching 1.5 million pesos. Kasama na penalty. So, ang scenario ganito, principal, interest, penalty. So, yun ang kuang ko. So, na-enumerate ko na lahat yung aking illegal online lending app. So, my advice is, yung mga first-timer, wag talaga maghiram. Kung okay lang, kung emergency, pero kung due date na 7 days to pay, patay talaga ang borrower. Wala magtatagal. Konting galaw lang. Yan. Oh, I forgot to mention, Fanpera, Cashmam, Instacash, yung ang bayaran, QR code, yon, iba pa yon. Instacash. So, yun na lahat. Okay, so I hope that this video will catch up. Yung mga na-mention ko, illegal OLAS na na-apply ko that time, lahat yan ay puro 2025. Kasi that time, I also borrowed 2022. Pero, na-manage naman. Hindi ko na nabayaran yung iba. 2022. Ang 2022, I will be making another video. That happened after May 2022 election. After election yan. It was a national election. Ang grabe talaga, digito. Kung maka-close account, grabe ang singil. Yan ang hindi ko pa na-mention. Okay. So, ito lang muna my fellow viewers sa mga OLA victims. This will call attention and meron na kayong idea. So, ang advice ko is kung gusto nyo i-apply, pwede naman, pero see to it na may pambayad kayo interest to avoid penalties. Take note 40%, 48.5%, 60%. Mataas yan sa online lending apps sa Philippines. Talagang patay ang borrower. Yan ang sinasabi ko sa iyo, my fellow OLA victims. Okay, thank you for listening in this video. Good morning.